Hi everyone. So good evening. Ang topic natin for today for our daily devotion is perfectionism. So ano nga ba ang perfectionism? Perfectionism is the belief that a Christians can attain a state of sinless perfection, freedom from all conscious sin while still in this life. Though it often arises from a sincere desire of holiness, then this view is not supported by scriptures. While believers are called to grow in sanctification, they still wrestle with sin until glorification. So we are justified and being sanctified, but not yet perfected. True hope lies not in achieving perfection now, but in clinging to Christ, who was perfect for us. The Christian life is one of the daily repentance, humble dependence, and steady growth, that moral arrival. So, yun po yung ibig sabihin na perfectionism. May mga tao na gusto talaga nilang maging banal. Which is maganda naman. Pero, hanggat nandito tayo sa lupa at sa laman natin, this view is not supported by scriptures. So, we are justified and being sanctified, but not yet perfected. Yung perfection, wala sa ngayon. At hindi pa natin maabutin yun. But in clinging to Christ, who's perfect us, the Christian life is one of our daily repentance, humble ourselves, and steady growth, not moral arrival. So, para bang nakarating ka na sa kabanalan, dito pa lang sa lupa. And, hindi, hanggat nasa laman kasi tayo, magkakasala tayo. Na yung verse natin for today is sa Philippians 3, verse 12 to 13. Sabi dito, not that I have already obtained this, or I am already perfect. Ang gusto ko talaga is makilala ang Panginoong Jesucristo. Yun ang sinabi ni Apostle Pablo. Lahat ng achievements niya sa buhay para sa kanya, basura na. Ang mahalaga para sa kanya is makilala si Kristo at maging katulad ni Kristo. But not all I obtain this. So, hindi pa perfect. Para kay Pablo, hindi niya kinikonsider na perfect siya. Pero, nakapokus siya dun sa goal na hindi siya kumbaga parang para sa kanya hindi siya perfect na. Nagpapatuloy siya para maabot niya yung Christian attitude. Nagpapatuloy tayo sa pagkilala sa Panginoon Jesucristo. Ganun ang ginawa ni Pablo para maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Pero hanggat nandito tayo sa lupa, hindi tayo magiging perfect. Mangyayari lang ang ating perfection kapag sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, sabi nga dito, hindi pa naaring naabot na ni Apostol Pablo ang perfection. Para sa kanya, tinutungo pa rin niya yung mga bagay na hinaharap at nagpapatuloy pa rin siya para sa dakilang pagtawag ng ating Kristo Jesus. So, ang first teaching natin, simple life is our starting point. Tayo pinanganak na sa kasalanan. And that is the starting point na namuhay tayo na ayon sa takbo ng mundo na ito. Namuhay tayo sa kasalanan, nagpaalipin sa kasalanan, at nang hindi pa binibigay yung Panginoong Jesucristo sa atin. And that is the starting point. Then, hanggang sa binigyan tayo ng panibagong buhay na ating Panginoong Jesucristo, nagsimula na yung paglalakbay natin palayo sa makasalanang katawan patungo sa pagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo.
Again, sinasabi ng ating Biblia, ang isang taong nakipag-isa sa Jesucristo ay bago ng nilalang at ang lumang pagkatao ay wala na. Yung simple life ng isang makasalanang buhay ay starting point yon na dyan lahat tayo galing. And point number 2, transformation is our journey. Yung transformation natin, yung pagbabago ng buhay natin ay isang paglalakbay. And it's our journey. Mula sa starting point, naglalakbay, papunta tayo dun sa, at habang naglalakbay tayo, binabago tayo ng Diyos araw-araw. And transformation is our journey. Hindi natin pwedeng sabihin na we already arrived. Kung nakarating ka na sa isang sitwasyon na hindi ka nagkakasala. Walang ganon. Kasi hanggat nandito tayo sa laman, talagang matutukso at matutukso kang gumawa ng kasalanan. We are being transformed in His image. Tayo ay isang magbabago sa antas ng kalawalhatian hanggang tayo maging kalarawan ni Kristo. We are being transformed from one degree going to another. Kung na unti-unti tayong binabago ng Diyos. Mas matino, mas maayos yung perspective sa life because we are being transformed by our God. And transformation happens not overnight, but over a period of time, a long period of time. So, transformation is a journey, isang paglalakbay. Kaya, pag tinitingnan natin yung kapwa Christian, kung malayo-layo pa yung sa pagbabago, huwag nating judge. Kasi we are all start sa zero, sa makasalanang pamumuhay. At lahat tayo naglalakbay patungo sa perfection, sa pagiging katulad ni Kristo. Meron lang behind, may nauuna, meron lang naunahang iba, may behind naman. So, yung naunahan natin, huwag nating hatulan kasi nanggaling din tayo at naging immature din tayo one point in our life. So, in time, little by little, nagbabago yon. And Christ-like perfection is our destination. And napakaganda ng devotion natin because simple life is a starting point, makasalanang pamumuhay. Now that we start to having a relationship with God, yung destination natin, yung dulo nun is Christ-like perfection. Nagkakaroon ng transformation, diba? We will be like Jesus because we see Him as He is. And yan din yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 29, tayo ay magiging katulad ng kanyang anak. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. And that's the plan of God for each of us. Christ-like perfection is our destination. Ito yung pinaka-summary ng paglalakbay. We have the starting point, pagiging makasalanan. Pinamuhay na yung takbo natin, yung takbo ng mundo. When the time na nakalala natin ating Panginoon sa Kristo, nagsimula yung lakbayin natin. At we are being transformed araw-araw to one degree to another. And the final destination is a Christ-like character. Christ-like perfection. So, sa buhay natin yon, number 1, level your heart. Treat others as equal in Christ. Number 2, look to Jesus as the model through perfections. And number 3, leave footprints of faith of others to follow. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.